Magandang umaga mga minamahal na kababayan at mga kabaka. Andito na naman po ako sa airport ngayon, sa Ninoy Aquino International Airport. Tayo nga ay palipad patungo tayo ng Japan. Bibisita tayo sandali sa Tokyo at saka sa Osaka at saka sa ibang syudad po sa Japan para sa mga mahalagang pakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan doon sa Japan at makita natin kung ano yung mga ibang mga produkto rin sa Japan na pwede nating madala rito sa Pilipinas at kung ano naman yung mga produkto natin sa Pilipinas na pwede nating madala sa Japan. At siyempre makikibalita rin na tayo sa kalagayan ng ating mga overseas Filipino workers doon sa Japan. At ngayon ay July 1st, 2025 na, no? At kahapon nag-umpisa ng manungkulan ng termino yung mga bagong halal na mga opisyal ng pamahalaan ng nangyari sa eleksyon ng nakaraan. At karamihan sa kanila ay nakapanumpa na at siyempre mag-umpisa na yung kanilang trabaho kahapon pa. Pero importante natutukan dyan dahil nga sa nangyayari ay itong sa Senado at saka sa Kongreso ng Pilipinas sa Kamara de Representatives. Pero bago po yan, gusto ko lang talakayin itong mga naglalabasang survey na naman. Survey na naman at ang sino-survey nila ay tatlo na issue. Una, yung pagbabalik daw ng Pilipinas na maging membro uli ng International Criminal Court. Babalik daw tayo. At ayon daw sa isang survey, hindi ko na babanggitin yung pangalan ng firm, pero itong survey firm na ito maling-mali yung mga pinaglalabas nilang survey nung nakaraang halalan. Napahiya sila. Dahil lahat ng mga pinagsasabi nilang mananalo sa halalan, na lalong-lalo na sa senador, hindi yun ang lumabas. Pero ngayon, naglabas sila ng survey na gustong-gusto raw ng mga Pilipino na makabalik tayo sa International Criminal Court. Ganun ba yun? Parang hindi yata kapanipaniwala na karamihan sa ating mga mamamayan naintindihan nila kung ano yung International Criminal Court, anong jurisdiction nito, anong mga sakop nito. At parang lumalabas doon sa kanilang mga pahayag karamihan daw sa mga na-survey ng mamamayan nabasa nila, narinig nila kung ano yung tungkol dyan sa ICC. Nako, itong mga survey na katulad nito ay kasama yan sa mind conditioning. Talaga nga yatang nagnanais na naman itong gobyernong ito na bumalik daw sa ICC. At naglalabas sila ng mga survey na pabor sa kagustuhan nila. Tingnan natin kung ganun ang mangyayari. Pero alam po ninyo, sa regulasyon po natin, kung ang isang bansa ay pumasok sa isang tratado o isang kasunduang pang-internasyonal, kailangan dumaan po yan sa pagsusuri po ng ating Senado, yung tinatawag nilang concurrence in treaties. Nasa saligang batas po yan na lahat ng kasunduan na papasukan ng ating pamahalaan ay kailangan i-ratify ng Senado by a two-thirds vote of all the members of the Senate. Kaya kung babalik tayo, maging membro uli ng ICC, ang Pilipinas ay idadaan yan muli sa Senado at iraratify yan. Kasi nga, umalis na tayo dyan sa ICC dahil yun naman ang dapat na gawin dahil yung ICC na yan ay talagang nabawasan yung ating protection sa Bill of Rights, sa Constitution. Kaya nga yung Amerika, yung China, yung India, yung Russia, Indonesia at mga malalaking mga bansa sa buong mundo, hindi po sila kasali dyan sa International Criminal Court. Lalong-lalo na yung Amerika na masyadong iniidolo natin. Sabi nga ng Amerika, yung International Criminal Court, mababawasan yung protection ng Bill of Rights sa mga mamamayan ng Amerika pag sumali ang Amerika dyan sa International Criminal Court. Pero itong mga maliliit na mga bansang katulad ng Pilipinas, ewan ko, nainganyo
napaniwala doon sa mga pinagsasabi ng mga Europeo na alam po ninyo, yung International Criminal Court na yan ay kaisipan at gawa po yan ng mga Europeo. Yung mga Europeans na sila ang mga naunang mga mananakop sa buong mundo. Marami silang mga kasalanang nagawa sa mga ibang mamamayan ng mundo, lalong-lalo na po dyan sa Africa, pati na rin dito sa Asia. Alam naman natin yung istorya ng mundo, no? Sa nakaraang 1,000 taon at kung gaano karami ang mga namatay ng mga tao at paglalapastangan sa karapatan ng tao sa Africa at dito sa Asia. At galing po yan sa mga Europeans. Pero ginawa po nila yung ICC para lumabas na sila ngayon ang champion ng human rights ko, no? At ngayon, napaniwala yung Pilipinas. Pero nung umalis tayo, tapos ito ngayon, yung ginawa nila kay Tatay Digong. So, lumalabas doon daw sa survey na gustong-gusto raw ng mga Pilipino makabalik tayong membro ng ICC. Naniniwala ba kayo ron? Ako hindi naniniwala, mga minamahal na kababayan. Kasi sa pag-aaral po natin ng yung saloobin ng mamamayan sa ikot po natin nung nakaraang halalan, kitang-kita natin yung pagsuporta ng ating mamamayang Pilipino kay Tatay Digong at saka sa pamilya Duterte. Tapos meron ding survey. Ito naman ay ginawa rin po ito ng ibang ahensya o ibang kumpanya. Itong kumpanyang ito ay mas matagal na nagso-survey ito at mas medyo pinapaniwalaan ang survey ng kumpanya ito. Hindi ko rin babanggitin ang pangalan ng survey firm nito. At ang tinanong naman ay, pabor ba ang mga Pilipino doon sa ginawang pag-aresto kay Tatay Digong? At itong survey nito ginawa ng May 6 and to May 9. No? At ang sagot ng majority ng mga Pilipino, hindi. Hindi sila pabor doon sa pag-aresto kay Tatay Digong. So kita nyo dalawang survey firm. Yung isa, ang tanong, gusto ba nating bumalik sa ICC? Maging membro ng ICC? Sabi raw ng mga Pilipino doon sa survey firm, oo raw majority, gustong bumalik sa ICC. Ito namang isang survey, tinanong, at ito mas credible itong kumpanyang ito, ay tinanong kung tama ba yung ginawa ng pamahalaan. Tama ba yung pag-aresto ng ICC kay Tatay Digong? Sabi ng mga Pilipino, majority, hindi. Hindi tama yung ginawa. At kahit na dito sa Metro Manila, na kung saan sinasabing malakas yung anti-Duterte at malakas daw yung suporta sa administrasyon at sa mga Pinklawan, ay minority rin ang nagsabi na hindi sila pabor doon sa pag-aresto kay Tatay Digong. So dyan nyo makikita na itong mga survey ay hindi talaga tunay na nagpapakita ng kasaluubin o damdamin ng ating mamamayang Pilipino. Pangatlong survey na sinasabi na pabor daw ang majority ng mga Pilipino para matuloy daw yung impeachment ni Vice President Sara Duterte at gusto raw nila magkaroon ng trial sa Senado. Naniniwala ba kayo ron? Samantalang sa ikot po lahat ni BP Sara kahit saan po siya magpunta. Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo. Pupunta siya dyan sa Australia, pupunta dyan sa Middle East, sa United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, punta dyan sa Europe. Dinudubog si BP Sara. 32 million ang bumoto sa kanya noong 2022 elections. At dahil sa suporta ni BP Sara, yung mga inendorso niyang kandidato, karamihan nanalo. Lalong-lalo na po dyan. Tingnan na lang natin dyan sa nangyari sa Cebu. Yung kanyang sinuportahan dyan at sinuportahan ng PDP laban. Si Governor Pampari 4. Nanalo siya na governor kontra doon sa isang matagal ng pamilyang kaupo dyan sa Cebu. At karamihan din ang mainendorso niya pati dito sa Luzon na mga kandidato. Nanalo. So paano sasabihin ngayon itong mga survey firm na ito na majority raw ng mga Pilipino ay gustong magkaroon ng impeachment trial si Vice President Sara Duterte? At dahil nga dito, mga minamahal na kababayan, sa loob po ng mga nakaraang 4 na linggo, mula po nung magkaroon ng halalan, pagkatapos po magkaroon ng proklamasyon, abay, sunod-sunod na po yung banat na naman
ng mga kontra sa mga Duterte. Kontra kay Tate Digong, kontra kay BP Sara, na lahat po trial by publicity. Kung makapagsalita sila sa media, talaga pong convicted na si Tate Digong na kailangan na po siyang makulong, maparusahan na. Hindi pa nga siya nababasahan ng demanda Dahil hindi pa nga nila alam kung anong ididemanda laban sa kanya Pero itong mga nilalabas nilang mga survey, binabanggit na guilty na si Tatay Digong. Kung magsalita itong mga taong ito na sila ang gumawa ng mga demanda na yan. Ganon din kay BP Sara. Kung magsalita itong mga taong ito, kung ano-ano nang sinasabi na guilty siya. At pinapangalandakan nila sa media yung kanilang mga ebidensya dito sa impeachment. At ganon din, tinitira nila yung Senado ng 19th Congress na bakit hindi nag-conduct ng trial. At ngayon, ipipilit na naman nila na kailangan itong 20th Congress, Senate at saka House ay dapat ituloy yung trial. Marami na akong binanggit po dito, mga minamahal na kababayan, tungkol po dyan sa mga legal na provision ng ating saligang batas. Binanggit ko na po yan na hindi na pwedeng gamitin yung sinampang impeachment na kaso laban kay BP Sara para tumawid sa 20th Congress at yun ang magiging basehan para magkaroon ng impeachment trial. Sa ngayon, wala na rin po yung impeachment court. Yung impeachment court na nabuo nitong nakaraang 19th Congress, 12 na lamang po ang naiwan. So, ibig sabihin, wala nang impeachment court. Hindi pwedeng makapagtandak ng trial kung 12. Kailangan sumumpa uli itong mga senador. Kasama na yan yung 12 naiwang senador at pati itong mga bagong nahalal muli at mga bagong nahalal na mga senador ay susumpa sila ng mga impeachment court judges kung gugustuhin po nila yun. So pagbubutuhan muli nila yan sa Senado pag nagkaroon sila ng session. Ganon din, wala na rin itong mga House prosecutors. Lahat ng House prosecutors noong 19th Congress, wala na rin. Automatic na dissolve na rin yung House Prosecution Panel pagdating nung June 30, yun ay kahapon. Hindi automatic na yung mga nasabihan o pinangalanan ng mga House Prosecutor noong 19th Congress ay sila pa rin ang House Prosecutor. Kailangan magkaroon uli ng panibagong otorisasyon galing sa Kamara de Representante kung sino-sino mga congressmen ang itatalagang House Prosecutor. Sa ngayon, walang House Prosecutor. Kung walang House Prosecutor, paano magkakaroon ng impeachment trial? Kung wala yung impeachment court, paano magkakaroon ng impeachment trial? So, marami pang mga procedure dyan at mga substantive requirements. Ngayon, itong mga nagsasalita, maraming mga binabanggit na kung hindi raw magkakaroon ng impeachment trial, di matutuloy ang impeachment. Violation daw po yan ng Constitution. Violation daw po yan ng due process. Ano bang ibig nilang sabihin sa due process? Naintindihan ba nila yung kanilang mga sinasabi? O talagang nililito lang nila yung taong bayan? Dalawa pong aspeto po ang due process. May tinatawag tayong substantive due process at saka procedural due process. Bakang binabanggit lang nilang due process na alam lang nila ay procedural due process. Kasi po, yung saad po sa ating saligang batas, doon po sa Bill of Rights under the provision of Article 3, Section 1, na nakalagay po doon, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law, nor shall anyone be denied of the equal protection of the law. Yung pong due process na nakasaad po sa Section 1, Article 3, Bill of Rights ng ating Constitution, procedural due process lamang po yun. Pero meron pang mas mahalaga yan, yung substantive due process. Ano itong substantive due process na binabanggit pa natin? Yung substantive due process na dapat yung pagbabasihang mga batas na ipinasa ng Kongreso ay ito ay naaayon doon sa ating saligang batas. Na lahat ng hakbangin na gagawin po ng pamahalaan ay naaayon sa saligang batas. Kung kumukontra po yan sa saligang batas o tinatawag natin, it is not valid exercise of the police power of the state. Kasi nga po, ang Estado ay may tatlong kapangyarihan, police power,
taxation at saka eminent domain. At itong police power, primarily defined yan, the power to make laws in accordance with the provisions of the Constitution. Yan po ang ibig sabihin ng substantive due process. Kaya po, pag binanggit po natin, tama ba na impeach si VP Sara? Tama ba na magkaroon ng trial kaagad? Ay hindi po ganoon. Kailangan sundin po natin ang requirement ng Constitution, sundin natin requirement ng batas, sundin natin yung requirement ng procedure. Yung nakasaad po sa Rules of the Senate, procedure po yun. At mismong doon sa procedure ng Senado, hindi pa pwedeng mag-crossover yung lahat ng nakabinbin na mga panukalang batas, resolution man, at pati na rin po yung mga ibang mga pinag-uusapan sa Senado at sa Kongreso na hindi natapos. Katulad po ng ratification of the treaties, non-legislative power po yun. Pag hindi po nila natapos yan, wala na rin, hindi na magtutuloy yan sa ating 20th Congress. So, ito nga yung impeachment case, no, ay isang non-legislative power ito. Ano itong concurrence in treaties na binabanggit ko kanina? Non-legislative power to. Kasi yung concurrence of treaties yan, kasama po yan doon sa kapangyarihang binigay po ng Constitution sa Senado under Article 7. At ang Article 7, it pertains to the Executive Department of Government. Kaya yung ratification of treaties is more of an executive function of the Senate. It is a non-legislative power. Kaya lang, binigyan ng Constitution ng kapangyarihan ng Senado. At meron pong rules of procedure po ang Senado dyan. Ano po ang rules of procedure ng Senado in the concurrence of treaties? Nandoon po yan sa Rule 36. Rule 36 of the Senate, Section 101. Nakalagay po dyan, tignan po ninyo yung Rule 36, Section 1. I-search nyo, Google search nyo po yan. Rule 36 ng Rules of the Senate, Section 101. Nakalagay doon sa last paragraph ng Section 101 na lahat ng pending provision tungkol po sa ratification of treaties na hindi po natapos ay hindi po pwedeng ipagpapatuloy sa susunod na Kongreso o sa Senado. Kasi po, pag hindi po natapos, mag-terminate din yung proceedings. So itong impeachment, ganyan din po yan ng legislative powers yan. Kaya kung hindi po natapos itong impeachment proceedings ng 19th Congress, hindi na po ito pagtutuloy sa 20th Congress. Ngayon, itong issue na binabanggit. May mga nagsasabi, hindi ko napapangalanan po kung sino itong mga nagsasabing mga nahalal na mga senador, no? Na sinasabi na hindi raw pwedeng i-dismiss yung impeachment at hindi raw pwedeng mag-move o mag-file ng motion ang mga senador. Kasi saan ka raw ba nakakita ng senador, judge, na siya ang mag-file ng motion para i-dismiss? Dapat daw ang mag-file ng motion ay yung akusado o abogado ng akusado o kaya yung prosecution at magro-rolling lamang po yung judges. Tama po yun sa regular courts. Tama po yun. Or sabihin natin, tama rin po yun siguro kung sila ay uupo na as an impeachment court judges. Pero kung sila po ay uupo bilang mga senador, anybody can file a motion. Anybody can file a motion kasi plenary powers po ang meron sa Senado eh. So pwede po nilang discussin po yan kung sakaling ipagpipilitan ng iba na ituloy itong impeachment laban kay VP Sara pag upo ng mga senador by July 28. Kahit na sino po ay mag-file ng motion doon sa Senado. Not necessarily as an impeachment court na hindi na nila tatalakayin itong naisampang impeachment complaint ng 19th Congress. Kasi nga, ang rason po dyan, unconstitutional, null and void. It is not in accordance with the Constitution. Unang-una, pang-apat yan na complaint na sinampalaban kay VP Sara. Prejudicial issue po yun. Pangalawa, hindi pwede mag-crossover sa 20th Congress. So pwede po nilang talakayin yan doon po sa Senado kaagad as a Senate without necessarily mag-convert sila as an impeachment court. Pwede nilang gawin po yun. They can do that because they have the plenary powers. Tapos sasabihin, violation yan ng Constitution because the Senate cannot become supreme over the Constitution. Wala po kung nakikitang provision sa Constitution na mababiolate. In fact, it is even going to strengthen the Constitution kasi nga,
nandoon sa Constitution yung kapangyarihan ng Senado bilang isang plenary body. And not only that, gusto kong ipaliwanag po sa inyo. Totoo po, the Constitution is the supreme law of the land. It is the highest law of the land. Pero ang Constitution po, ang may gawa po niyan, taong bayan. Tayo po ang may akda. We are the authors of the Constitution. Kaya nakalagay nga po sa preamble, no? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of divine providence in order to establish a government that shall embody our ideals and aspiration, etc., etc., do ordain and promulgate this Constitution. So tayo ang may akda. So pwede po nating baguhin ang Constitution na yan. O paano babago yan? Nakasaad po doon mga procedure doon sa amendments. Ngayon, pero kung hindi mo mababago yan, meron pa bang ibang paraan na pwedeng baguhin yan? Diyan pumapasok yung tinatawag nila, if the Constitution cannot be changed because it can no longer answer the needs of the people, because it is quite difficult, because it is rigid, no? Anong sabi ng prinsipyo ng isang demokrasya, no? Pwedeng mag-resort ang mga tao into the so-called revolution na yan ang nangyari. EDSA 1, EDSA 2. Nangyari po yun. Nagkaroon ng people power revolution. Binaliwala po nila yung saligang batas. Gusto ba nating aabutin tayo sa ganon? No? Kasi nga po, sabi ko, the sovereign will of the people that should be expressed peacefully in an election at hindi na rin po yung nila re-respetuhin. Katulad ng 32 million na bumoto kay BP Sara. The sovereign will of the people should be respected, should be taken into consideration. Tapos sasabihin nila, hindi, meron namang provision on accountability under the Constitution. Totoo po, mayroong provision ng accountability. But you have to interpret that provision of the Constitution on accountability of public officers strictly, no, against those who are filing charges against impeachable officers. Hindi pwedeng liberal construction po yun. Because that is a deprivation of the right of the persons, impeachable officers at that. As guaranteed by the Constitution. Yan po yung mga sinasabi ko na huwag nilang sasabihin na pag hindi matuloy itong impeachment trial o kaya i-dismiss ng Senado ito na itong gagawin ng mga senador ay unconstitutional. There is no one who can best judge whether the action of the Senate is in accordance with the Constitution or not. It will be the Supreme Court. Then let this legal matter reach the Supreme Court. Yan po yung dating pagdidibatihan dito. Pero, itong mga tumutulig sa talaga sa mga Duterte, itong mga nasa pamahalaan at yung mga kakampi po nila, they are resorting to the most effective tool. And that is to demonize the Dutertes, especially Tatay Digong at saka si BP Sara. No? Dahil sa kanila, hawak po nila ang media. Hawak po nila ang media. Hawak nila lahat. Traditional media, mainstream media, social media. Hawak po nila lahat. Kaya makita po natin kung gaano kaingay ngayon ang traditional media. Kung sino-sino na yung kanilang ini-interview at nagpapa-interview at iisa po yung kanilang narrative, iisa po yung kanilang messaging. Guilty si Tatay Digong, guilty si BP Sara. Kailangan managot sila sa kanilang kasalanan. Yan po yung nangyayari ngayon. Itong mga nakaraang mga araw, mga minamahal na kababayan, nakita po natin kung anong ginagawa nila. Pero tayo, tulad ng binanggit ko po nung nakaraan po sa inyo, hindi po ako mananahimik. Kahit ako po ay kailangan pong bumiyahe, papunta kung saan-saan po ako napupunta sa ibang bahagi po ng ating bansa. Mga inaasikaso po natin. Galing po ako sa Mindanao nitong nakaraang mga araw. Umiikot din po ako sa mga ibang mga lugar po rito sa Luzon. Hindi pa nga ako nakauwi ng Pangasinan. Kailangan ko muling magbiyahe patungo sa ibang bansa. Tungo po ako sa Japan. Pero minabuti ko po na bago po ako sumakay sa aeroplano ngayong umagang ito, ay makapagbigay po ako ng kunting pahayag po sa inyo para po sa inyong kaalaman. Pakiusap ko po yung ating mga nakafollow sa atin, pakishare naman, subscribe at like at magkomento po kayo dito sa ating mga pinahayag ngayong umagang ito. At muli, ako'y nagpapasalamat po sa inyong lahat. At susubukan ko muli pag ako'y nasa Japan
makapag-live din po yon at doon at makita nyo rin yung mga ibang mga lugar na pupuntahan ko po doon. So sa inyo pong lahat, mga minamahal na kababayan, shout out po kayo. Maraming salamat sa pag-subaybay po ninyo sa akin at sa lahat po ng mga sumusuporta po kay Tatay Digong at kay VP Sara. Huwag po tayong magkampante. Patuloy po natin itong paglaban po natin sa kanila. Kasi ngayong panahon na nakareses po yung Kongreso at hawak po nila yung media, kitang-kita ko na po itong template na ito. Katulad po ng nangyari nung nakaraan kay the late Chief Justice Renato Corona. No? Nung nagkaroon ng recess ang Congress, sinamantala nila na ginamit po nila ang media at nagkaroon ng massive trial by publicity. Ganyan din po ang kanilang ginagawa ngayon. Massive trial by publicity against the Dutertes, against kay Tatay Digong, against kay VP Sara. Pag po tayong papayag, kasi ngayon may laban po tayo sa pamamagitan ng social media. Kaya po ako'y nananawagan po sa inyo, tuloy-tuloy lang po tayo rito at sisikapin ko din po sa abot ng aking makakaya na makapagbigay po ng aking mga saluubin at kaalaman tungkol po dito sa nangyayaring mga manyobrahan sa politika. At pagdating naman po siguro sa usapang legal, pagdating po sa kaalaman tungkol sa saligang batas, meron din po tayong nalalaman. Hindi lamang po sila ang may monopolya, kahit na po magsama-sama po yung mga maraming mga abogado dito sa Kamaynilaan, na sila po ngayon ay lahat ay nagsasabi laban kay VP Sara o kay laban kay Tatay Digong. Hindi po tayo papayag, mananahimik na lamang po tayo. Dahil alam naman po natin, sabi ko nga, ang kapangyarihan ng sambayanan ay nasa taong bayan. So maraming salamat muli. Mabuhay po tayong lahat at mahal natin ang bansang Pilipinas.